Nandito na po ako ngayon sa aking tanim at i-reveal ko sa inyo yung mga pagkakamali na gusto kong i-share sa inyo para maiwasan nyo kapag kayo ay nagtanim. Buhay Pilipinas! Magandang buhay mga ka-okay. Welcome back sa aking channel, Coach Manny po. Welcome back din sa ating roof deck gardening. So ayan, nakikita nyo ang aking mga tanim. So ang tataba, di ba? Green na green. Ngayon, kaya ko po ginawa ang video na to ay gusto kong mag-share ng siguro mga dalawang bagay na dapat iwasan ng ating mga nag-a-aspire na maging plantito at plantita, yung mga gustong magtanim dyan. Ngayon, ito, i-share ko po sa inyo ang mga ilang pagkakamali na dapat yung maiwasan para mas lalo ma-improve ang inyong pagtanim. Kaya, ang inyong pagtatanim. Kaya samahan nyo po ako dito sa aking garden para maipakita ko sa inyo yung mga tips para mas magiging maganda ang inyong tanim at maiwasan nyo yung dapat na iwasan. Tara, let's go! Nandito na po ako ngayon sa aking tanim at i-reveal ko sa inyo yung mga pagkakamali na gusto kong i-share sa inyo para maiwasan nyo kapag kayo ay nagtanim. Ayan po. So kanina makikita nyo parang napakaganda ng aking background. Ito yun. Ngayon, ito na, makikita nyo na kung ano yung mga mistake o yung mga pagkakamali. Ayan po. Ito po ay tinaniman ko ng pechay. Marami po akong tinanim na pechay dito. Ayan. Pero kung mapapansin nyo, ay ayan, ano ba yan? Ito po yung mga damo, ayan yung pechay. Ayan yung pechay. Ito. Pero sandamukal pong damo ang tumubo. So, isang pagkakamali na pwede kong i-share sa inyo ay hindi ako naglagay ng mulching. So, ewan ko kung alam niyo, ang iba po alam na ang mulching, sa hindi po mga nakakaalam, ay meron pa akong isang video about mulching at ano ang kagandahan nito na naidudulot sa ating pagtatanim. So ayan po, ang nangyari, imagine nyo, napakarami nitong mga damo na tumubo na to at natakpan ng mga pechay, kaya yung iba hindi na tumubo yung pechay, hindi na lumago dahil natakpan ng mga damo. At imagine ang mga kinukuha nitong nutrients na inaagaw sa ating mga pananim. Ayan, so that is one common mistake. Kailangan po maglagay na tayo ng mulching para hindi magkaganito. Ayan, another thing, ayan, tututukan ko po, ano mapapansin nyo dito sa pechay na to. Naku po, inubos na. At sino ang umubos? Tuturo ko sa inyo kung sino ang umubos. Ayan, ito, yan ang umubos. Yan po, yan. Ayan. Yan ang umubos. Ito. Ayan, oh. Grabe, laki. Yan po ang umubos. At yan ang pangalawang pagkakamali ay hindi tayo nag-spray ng pamatay na mga insekto o mga peste sa ating mga pananim. Hindi po ako nag-spray, hinayaan ko lang. At yan po ang nangyari. Sa isa pong video, meron din akong sinare na homemade spray para mapatay ang mga insekto na yan. At napatunayan naman natin na kayang-kaya namang patayin yung mga ganyang mga uod. Kaya ayan po ang dalawang pagkakamali na dapat nating iwasan para mas lalong maging successful ang ating pagtatanim. So ang kailangan po ay talagang maglagay tayo ng mulching at mag-spray, dahil kapag hindi natin yung ginawa, makikita nyo ganito ang resulta, diba? Sayang ang ating effort, sayang ang gastos. Ayan po. So ayan, papakita ko po sa inyo iba dito sa kabila. Napakaraming uod, oh. Ayan, oh. Ayan, oh. Ayan. So dapat maganda, marami akong tinanim dito pero ilan lang yung nag-survive dahil sa dami ng mga tumubong damo. Ayan po. So ayan ang aking failure na sana ay maiwasan. Ayan po, nakita niyo yung aking mga pagkakamali sa pagtatanim. Kaya ako ginawa ang video na to ay para i-share ko din sa inyo kung ano yung mga pagkakamali na dapat nyong iwasan para mas ma-improve po ang inyong pagtatanim. Ayun po, maraming salamat po sa inyong panonood at don't forget na i-share yung ating video. Don't forget to subscribe.
and click the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na video. Maraming salamat po. At gusto ko rin magpasalamat doon sa consistent yung laging nanonood ng aking mga video. Maraming salamat po sa inyong suporta. God bless you all. Pagpalain kayo ng Panginoon. Stay safe. Bye.